sariwang mga gulay ang handog nila. Sila ang mga magsasaka na sa Bugyas, Benguet nagmula. Letsugas, patatas, at marami pang iba. Ligtas at masustansya, masarap sa panlasa. Ganyan ang produktong galing sa Seeds and Fruits MPC. Nang dahil sa cold chain, ang mga gulay nila'y mataas ang quality. 2005, over a cup of coffee, nag-umpisa yung pagbuo ng kooperatiba. Dahil sa mga market na nagtatanong na kailangan mayroon kayong kooperatiba upang i-market natin yung gulay ninyo, sabi nila. Nung nagbebenta kami ng gulay, sabi ng mga buyer sa Maynila, lanta na yung gulay namin. Kaya nalulugi kami. Mayroong bumabalik na hindi binabayaran. Dumating na yung Pelmec, sabi nila, andito yung cold chain. Binigyan ng Pelmec yung province of Benguet ng facilities. Kami yung naunang gumamit noon hanggang ngayon. So wala nang problema yung mga high-end market sa Maynila. Malaki ang naitulong ng cold chain facilities sa aming gulay kasi nung ginamit namin yung crates, wala na yung bugbog na gulay namin pagdating sa market. Yung gulay namin na pumasok doon sa cold facilities, fresh na fresh kapag ilabas mo rin. Kaya nabawasan ang lugi namin sa mga gulay na doon kami nalulugi. Ma-reduce yung trimmings. Aside from that is ma-maintain mo yung freshness ng gulay. Dito, kung fresh dito pagdating sa Manila, fresh pa rin. Tapos minimal ang weight loss. At saka yung hindi namin ma-market ngayong araw, ipapasok namin sa cold facilities hanggang 5 araw. Nagdi-deliver ako 3 times a week. 3 times a week, so ipa-deliver ko yung gulay sa linggo. I can program it Monday, Wednesday, Friday. Yung isang delivery kaysa sa araw-araw naman ako nagpapa-deliver. Pagdating sa rip truck, malaki din tinulong kasi noon ang ginagamit namin yung standard na ELP na open. Kaya kung dumadaan sa nauulanan na lalagyan ng mga alikabok. Pero nung ginamit namin yung rip truck, malinis, maganda, fresh pa ang pagdating sa kahit sa Maynila. Malaki yung tinulong ng Pelmec sa kooperatiba namin. Kasi nung nag-provide sila ng crates, isa yun. Pangalawa, yung cold facilities na kung hindi mabinta yung gulay mo ngayon, ipasok mo yung naiwan dun sa cold chain, kaya hindi masasayang yun. Pangatlo, cold van, pag-transport sa gulay sa Manila. Kasi yung focus namin na tanim, yung sa litos na madaling masira. Ang masasabi ko sa kapwa farmer, kung papasok tayo dito sa paggamit ng modern technology, kagaya ng cold facilities, saka mga crates packaging, saka yung reaper van, kasi malaking tinutulong nasa gulay natin. Kaya kung maaari, punta kayo kasi doon sa facilities ng province doon sa Wangal, La Trinidad, upang tingnan nyo yung effect ng paggamit ng modern technology. Kung dati mga gulay nila ay sa tangkaw nakalagay, ngayon sa plastic crates na upang hindi ito madaling masira. At kung dati mga gulay nila ay mababa ang presyo, nang dahil sa cold chain, mataas na ang bilihan sa merkado.
Salamat sa cold chain sa mga benepisyong inihain. Ngayon magsasakay, sumipag magtanim ng gulay at gumanda na pati ang kanilang buhay.